Ayun mga tol, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Siyempre for today's vlog ay nagbaklas tayo ng ating cross join. So ito yung ang bagong cross join natin ay nasalpak na natin dito. So ito yung ating lumang cross join. Ayan, talagang wasak mga tol, at nakita ko durog-durog na yung kanyang mga bearing, no? So puno siya ng kalawang kanina. Ayan, daming kalawang sa baba, oh. Yan yung mga kalawang na nakuha ko dito sa sa ating cross joint, no? So siguro yung story nitong ating Rosy Chariot sa unang may-ari ay hindi ito nilalagyan ng grasa. Nakita ko kanina tuyong yung yung mga bearing niya. So no choice talaga, ang ginawa ko ay binasag ko yung dito na portion dito sa loob. Yan, ginawa ko, pinakpo ko ng pero mahina lang yung pagkapukpok ko kasi baka masira itong ating oil seal. Inunti-unti ko pukpok doon sa loob para lumabas itong dito, kasi ito yung kanina ang ayaw matanggal, no? So nakita ko kanina yung dito, yung paikot dito ay puno ng kalawang. Ayan, may mga tira-tira pang kalawang sa loob. Then yung doon na portion sa loob ng yung nasa bearing niya na ay puno rin ng kalawang. Wala na siyang grasa. Hindi na maikot itong dito, yung cross joint niya sa gitna. Hindi na siya magaganon, sobrang tigas na. At nung pagtanggal ko na sa kanya ay nakita ko puno na siya ng kalawang, at napakahirap niya tanggalin. So ayan na yung lumang natin, oh. Yan na yung lumang cross joint natin, at yung mga bearing kumalat na. Kasi ang ginawa ko, nisplayan ko ng WD-40. Ito yung ginamit ko na WD-40 para patanggal lang natin yung yung mga kalawang, kasi antigas tanggalin niya, kasi kinain na ng kalawang yung dito, yung kanyang housing. So kawawa yung Rosy Chariot, talagang napabayaan ng unang may-ari ito, kasi hindi niya lagyan ng grasa. Kasi may fittings naman siya, ibig sabihin pwede siya lagyan ng grasa. So grease gun lang yung bilhin natin at ilagay natin dyan sa loob. So tinanggal ko yung una mga tol. I-share ko na lang sa inyo kung paano ko binaklas ito kanina, yung ating lumang cross joint. So gumamit ako ng plier, ito, tsaka itong dalawang pantusok. So ang ginawa ko dyan, itong may lock yan dito, ayan yung lock nya. So mas maganda meron kayong pantanggal ng lock, no? So nabibili naman yan sa mga sa mga Unitap o sa ang hardware. Ito yung tatanggalin natin yung lock na yan. So i-clip mo yan siya para kumipo itong lock nya. Pagkipo nya, sabay angat at matatanggal na yung lock nyan. Pag natanggal na yan, siyempre sa kalumaan ay may kinakalawang itong portion ng ating cross joint. Sa gilid ng housing ng cross joint niya may mga kalawang yan dyan. So ang gagawin mo, sprayan mo muna ng WD-40 kung meron ka, ito, para madali tanggalin yung ating cross joint. Then pukpukin mo lang siya paloob. Ito, pukpukin mo rin siya papasok, pukpukin mo rin papasok yung ibaba. So magtatanggalan na yan yung mga lock, ito yung takip ng bearing. So mas maganda tanggalin mo lahat ng lock. Ang una mong gawin, tanggalin na lang lahat ng lock dito sa cross joint. So madali lang naman tanggalin mga tol, hindi naman mahirap. Ang mahirap lang dyan yung pagpukpok nitong takip, no? Kasi may mga kalawang dito sa housing nya. Kapit na kapit yung kalawang dyan. Yan lang ang mahirap sa cross joint, magtanggal. Pero pag natanggal mo na yung itong housing nya, madali lang siya tanggalin na, pati yung ibang portion ng cross joint. So ayun, ito na yung ating mga lock. So wala na yung ating mga lock, talagang kinain na ng kalawang. So kanina ko naramdaman, no,
may lumalagatok kasi dito. Pag naramdaman natin na lumalagatok na yung dito ibaba portion, then medyo yung ating makina ay ganyan o mabibrate. Ito kasi tumutukod yung cross joint dito. So kung matigas yung ating cross joint, ay hindi mapapaikot niya rin yung propeller, pero parang may tukod siya dito at nanginginig yung makina natin. So yan ang pinagtataka ko kanina, kung bakit nanginginig yung makina natin at parang may lagutok. So yun, napansin ko ito na pala yung cross joint yung may sira na. At saka nag-order na tayo ng cross joint yan sa Shopee, halagang 281 yung bili ko niyan. So salamat po sa sa seller doon sa Shopee. So legit yung kanyang products. So yun din ang binilan ko ng brake shock ko dito sa Chariot. Yun din siya. So 100% maganda yung cross joint. Sana tumagal yung cross joint na binigay nila sa akin. At nakita ko naman na matibay din. So itong cross joint kasi kailangan lang naman dito ay alaga sa grasa, no? Bili tayo ng grease gun na kahit maliit lang naman yung nito pin, yung fittings niya. At kailangan natin dito sa sa cross joint natin para matagal masira. Napaka-importante yung natin cross joint. Kasi may mga time na mabibigat din yung karga natin, loaded. So cross joint yung nasisira. At pag gumagamit tayo ng low gear, si cross joint din yung madadali. So ayan pa yung pangilalim natin. Dati puro lang kalawang yan, pero ngayon inunti-unti natin linis yung pangilalim niya. Yan. Ay, ito pa pala mga tol. So kanina may narinig tayo na ingay sa ating muffler, no? So ituturo ko na sa inyo kung ano yung maingay dito. So mas maganda paandarin natin. Kasi may maingay tayo na naririnig sa tambutso natin pagka ito ay pinapaandar natin at binobomba. Yan, paandar natin. Yun, napapansin nyo mga tol? Yun. So yung ingay na yon, sasabihin ko sa inyo kung saan siya. Yung parang lumalagatak dito sa ating makina sa ilalim. So hindi natin pabayin yung video. Tuturo ko na sa inyo kung saan yung lumalagatak dyan. Lahat ng lahat ng Rossi Chariot, ito yung issue sa pang ilalim na maingay. Yun. Tuturo ko na sa inyo mga ka-best friend para alam nyo rin kung saan yung maingay sa mga Rossi Chariot nyo. Ayan. So medyo pa lang nila. Kung mapapansin nyo yun, teka lang. Ayun mga tol, ito yung ating muffler, no? Para alam nyo rin diyan sa ating karugtong ng ating muffler, merong parang clamp na screw sila na nilagay ang Rossi. So ayan, i-zoom ko na lang. Ayan kung makikita nyo, yan, meron siyang karugtong dyan sa ating tambutso. Medyo malabo ayan ayan yung parang screw, yung clip na yan. Ayan yung clip na yan, ito lumuluwag yan siya mga tol. Ayan, tapos meron tayong makikitang screw, no? Yan yung higpitan natin para hindi umingay yung ating muffler. So yung karugtong na yan yung maingay kasi lumuluwag siya. Ito, lumuluwag yan siya. Kaya ang gagawin natin, hihigpitan lang natin ito. Pag hinigpitan natin yan, mawawala na yung ingay ng ating tambutso. So yan lang ang ginawa ko noong nakaraan. Wala na, akala ko din sa makina yung maingay.
Pero nung hinanap ko talaga kung saan yung lumalagatak, ay yan pala siya. So yun, sana nakadagdag sa inyo ng kaalaman ang problema na yan. So naging problema ko rin yan dati, pero nasolusyonan ko na, nahanap ko na siya. Ayun, goods na yung ating Rossi Chariot. Bukas ko na iligpit itong mga kalat natin dito. Bukas ko na rin ibalik yung mga pinagkukuha natin dito na mga tools. So ayan yung mga tools natin. At kailangan na natin talaga tong unti-untiin, kasi marami na rin akong naging problema dito sa chariot na to. Marami na rin akong nagastos. Siguro maabot na siya ng 7K, no? Simula sa brake shoe, battery, itong spark plug, and then side mirror, at ano pa ngayon naging ano ko dito, pinalitan. Yung wirings, no? Yun yung mga inayos ko. Then itong cover niya, kasi dati pulit-pulit yan, so pinagtatahi ko. Change oil, differential oil, yun yung mga pinalitan ko. Yung mga gear oil niya dun sa loob, sa ilalim, nagpapalitan ko yun. Gear oil dito, langis nito. So umabot din ako ng 7K, no? Nagastos ko dito. So yun, sana nakatulong ang video ito sa inyo. At paalala lang, sa Rossi Chariot kailangan maalaga ka dito at maingat, no? So pag may mga sira na katulad nito, ayusin mo na kaagad. Katulad ng bearing, pag nasira yung kanyang cross joint, kailangan talaga natin ayusin na, kasi merong madadamay na mga pyesa dito pagka hindi pa naayos. Madadamay yung kanyang housing, sisira din yan, naalog. Madadamay din yung ating gearbox o yung gear reserve, reverse gear. Posibleng masira yan. So ayun na mga ka-best friend, thank you sa pag-subscribe ninyo sa ating YouTube channel at mga ka-chariot natin dyan. Salamat sa panonood ninyo ng ating vlog. Sana may natutunan kayo sa vlog natin itong gabi. So yun, thank you, and see you next vlog natin.